For today's vlog mga kumarte, sasamahan ko nga pala si Kurt ngayon kasi siya ay magpo-first communion. Kita nyo naman at inaantok pa. Nung una sabi sa amin, bago mag-8, dapat nasa simbahan na kami. Yun nga lang, nung nangumpisal siya nung December 26, sabi sa amin, bago mag-7 na daw. Kaya naman ayan, ang aga nga namin at nagpatid na nga lang kami sa asawa ko. So sabi ko, okay lang naman siguro na medyo malate kasi hindi naman agad-agad yun mag-uumpisa. Kasi ang alam ko talaga mga kumartes, ang misa ay alas 9 pa ng umaga. Siyempre, mas inagahan lang nila yung sabi kasi nga mga kumartes, meron pang ilan na hindi pa nangungumpisal. So, kailangan talaga yon bago ka kumpilan. At ayun nga, pagdating nga namin dito, hindi pa naman talaga nag-uumpisa. So, nagbili na nga rin ako ng kandila para nga gagamitin nga nila yon mamaya. Dito nga, pinaghiwalay nila yung magfo-first communion at yung mga kukumpilan. Yung meron nga mga nakalagay na Holy Spirit sa mga dibdib nila, ayun yung mga kukumpilan. At ayan, nakasabay pa nga ni Kurt si Mikos. Bali, anak siya ng pinsan ng asawa ko sa mother's side. At si Brianna, na anak naman ng kumpare ng asawa ko. So since sabi ko nga wala din naman ako makuhang ninang ni Kurt, sabi ko kay Maring Irene, magpalit na lang kami. Ako na lang kay Brianna, siya naman kay Kurt para hindi na kami maghanap. Hassle din talaga kasi kung maghahanap pa ako mga kumartes kasi may mga trabaho nga yung mga tao sa bahay. First time nga nilang pinagsabay ang communion at saka kumpil. So lahat ng mga kukumpilan ay magpo-first communion muna kung wala pang first communion. Kagaya ni Kurt na hindi pa siya nagpo-first communion, ay kukumpilan na rin siya kasi nasa tamang edad na rin siya. Ang mga kukumpilan pala mga kumartes ay grade 6 pataas. Tapos yung mga magpo-first communion naman ay grade 4. At first time nga din dito sa parokya na magkasabay ang communion at saka kumpil. Buti na nga lang din at pinagsabay na para iisang abala na rin sa kagaya ko nga na may trabaho. At buti na lang din yung mga seminar ay sinakto nga na wala nga din akong pasok. Dito nga ay sinindihan na nila yung mga kandila. Sorry mga kumarites ha, hindi kasi ako nag first communion kaya hindi ko to alam. Kaya nga din hindi rin ako sumusubo ng ostya kapag ka nagmimisa. Kasi ang alam ko bawal yon kapag ka hindi ka pa nag first communion. At syempre yung kumpil hindi ko rin yan naranasan. Kailangan yan kapag ka ikakasal kayo sa simbahan. Since ako naman sa West lang naman kami kinasal ng asawa ko, hindi ko na kailangan ng ganun. Pero kung ikakasal ka sa simbahan at wala ka pang kumpil, kailangan mo magpakumpil. Lalo na kung katoliko ka. Ang kumpil kasi mga kumartes ay isa sa mga requirements kapag ka ikakasal kayo sa simbahan. Pagkatapos nilang sindihan yung kandila, kami naman yung mga ninang ay pupunta dito sa unahan. Biglang dumami nga yung tao sa harap. Yung iba kasi pares, ninong at ninang yung kanila. Tama rin naman yung naging desisyon namin ni Maring Irene na kaming dalawa na lang yung magpalit. So at least naman din hindi na kami nahirapang maghanap ng ninong at ninang. So dito nga papahidan nga sila ng langis sa noo. Tapos yung mga ninong at ninang, yung kamay nila nakalagay sa balikat ng bata. Tapos nasa likod ko naman si Maring Irene at saka si Kurt. Tapos sabi ni Kurt ang bango daw nung ipinahid sa kanilang noo. So sa Bible kasi mga kumartes, merong iba't ibang klaseng langis. Nabasa ko lang naman yun. Pero ang Diyos natin ay meron talagang siyang pinakabanal na langis. Kumbaga special yun. So yung langis na yun, napanood ko lang nung ipinahid kay Enoch. Si Enoch mga kumartes ay isang propeta. Dahil sa faithfulness niya kay Lord, hindi siya nakaranas mamatay. So dinala siya ng mga anghel sa langit. So hindi siya kasama sa Bible, bukod nga pala yung Book of Enoch. So doon ipinakita kay Enoch yung 10th heaven. So doon nga nakapambihis pa siya ng pangtao. At nung pinahidan na nga siya ng langis, na special na langis, nagbago yung kasuotan niya at talagang naging holy siya. So bukod kay Enoch mga kumartes, si Elijah pa yung isa pa na hindi nakaranas mamatay. So grabe mga kumartes, ini-encourage ko kayo na magbasa din ng Bible para madami din kayong matutunan. So kung may magtatanong dyan, required ba ang mag-communion at mag-compile para makapunta ka sa langit? So hindi naman ganon mga kumartes. So sa pagkakaintindi ko ha, ang magdadala sa'yo sa langit ay yung pagiging faithful mo kay Lord, yung tanggapin mo siya na siya yung ating tagapagligtas, yung magsisi tayo sa ating mga kasalanan para tayo ay patawarin. So sa pagkakaintindi ko naman sa communion at saka sa kumpil, kumbaga syempre nakakaintindi na tong mga batang to. Ito yung nagsisilbing tinatanggap nila si Kristo sa buhay nila. So dito nga, tumanggap na sila ng ostya. Para nga mas mapalapit pa itong mga batang ito sa Panginoon, hayaan nyo magbasa sila ng Bible. Sa Bible nyo lang kasi talaga makikilala ng lubusan ang ating Panginoon. At ayun nga, magkakaroon kayo ng malalim na relasyon sa Kanya. Kung man ay hindi nakatanggap ng communion at kumpil, masasabi ko naman mga kumartes na meron akong relasyon sa Panginoon. So dito nga natapos na nga ang misa mga kumartes. So hindi pa naman dito natatapos ang lahat. Kailangan pa rin ng mga batang ito ng gabay dahil Diyos mio marimar, matitigas pa rin ang ulo. So pagkatapos nga ng misa, ibinigay na sa kanila yung kanilang certificate. Ang sabi ko nga kay Kurt at Mikos mag-picture nga silang dalawa. At yun nga, akala ko yung kumpil na certificate ibibigay din, ipapabuklat pala yun pag kailangan
Bintana. Yun, umuwi na rin naman kami mga kumartes. So hanggang dito na lang muna ang ating mini vlog. Thank you for watching. Bye!